The Forgotten Chef King. Kabanata 19. Tahimik na tumingin si Chef Marcus Ashford sa orasan na nakasabit sa dingding, 12:00 na. Kung sa dati, siguradong tapos na ang klase ng Northbridge House at dapat ay nagsilabasan na ang mga estudyante. Pero ngayong araw, wala ni isa. Napakunot ang noo ni Marcus. Tuwing uuwi si Cyril Clark mula sa eskwela, si Cassandra Royce naman ay palaging nasa oras ng pag-uwi. Ngayon, may kumikiliti ng kaba sa kanyang dibdib. Ramdam niya, may kakaiba. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa, nagpa siya na tatawagan si Cassandra. Ngunit bago pa man niya pindutin ang numero, isang matinis na tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpatigil sa kanya. Isang binata ang pumasok. Nang makita ni Marcus kung sino iyon, agad niyang ibinalik sa bulsa ang cellphone. Si Nathan Middleton. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang dalagang mukhang pamilyar. Agad sumagi sa isip ni Marcus ang pangalan, Lily White. Dalagitang may kambal na ponytail sa buhok, mukhang inosente at masayahin. Naalala niya itong minsan na niyang nakita sa kaarawan ni Caroline Portman. Nathan, ano na naman ang ginagawa mo rito? Malamig na bati ni Marcus, na ang mga mata ay tila mga kutsilyong tumatagos sa kaluluwa. Ngunit hindi nagpadaig si Nathan. Sa halip, ngumiti ito ng magiliw, waring walang nadaramang tensyon. Chef Marcus, huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para manggulo. Dinala ko lang ang girlfriend ko para malasahan ang sikat mong luto. Nagulat si Marcus. Girlfriend. Ang binatang ito na halos araw-araw ay umaligid kay Cassandra, bigla na lang may bagong nobya. Ano na naman ang plano niya? Masuyong yamakap si Lily sa braso ni Nathan, tila isang batang sabik na sabik sa unang pag-ibig. Chef Marcus, hello po. Masaya nitong bati. Nagpaunlak ng tipid ng ngiti si Marcus, ngunit ang isip niya'y kumikirot ng tanong. Totoo bang sumuko na si Nathan kay Cassandra? Hindi. Kilala niya ang binata. May mas malalim na pakay ito. Umupo ang dalawa, at habang inaabot ni Lily ang menu, marahang bumulong si Nathan. Huwag mong tingnan na maliit itong restaurant, Lily. Hindi basta-basta ang pagkain dito. Sigurado akong magugustuhan mo. Ano ang nais mong tikman? Namula ang dalaga nang mapansin ang sauteed meat with bamboo shoots. Gusto ko nito. Mahilig ako sa labong. Nakangiting tumango si Marcus, ngunit habang nakatingin kay Nathan, dama niyang may nakatagong pangil sa likod ng magiliw ng ngiti ng binata. Bago pa man siya makabalik ng kusina, isang sigaw ang kumawala mula roon. Ah! Agad natigilan si Marcus at mabilis na kumari papapasok. Nagtaka rin ang mga customer at napatingin sa kusina. Nadatnan niya si Sophie Bridgeton, hawak ang sariling daliri, nangingilid ang luha. Master, nadulas ako, naputol ko ang daliri ko. Napailing si Marcus. Ganito lang kalalim, at ganyan na ang itsura mo. Ngunit agad din niyang nilapitan ang dalaga, marahang nilinis ang sugat at binalutan ng band-aid. Habang hawak niya ang kamay ng kanyang baguhan, napansin niyang nanginginig ito. Bakit? Ganito na lang kalalim, pero parang sobra kang nasasaktan. Hindi pa man nakakasagot si Sophie, mula sa labas ay biglang sumingit ang tinig ni Nathan, malinaw, malakas, at puno ng pahiwatig. Matagal ko nang narinig na si Miss Bridgeton ay may hemophobia. Mukhang totoo nga. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marcus. Hemophobia. Nagtago agad sa malamig na anyo si Sophie, pinilit ang matigas na mukha. Kung kanino mo man narinig yan, Nathan, mali ka. Ayos na ako. Pero kitang-kita ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Mariing tumingin si Marcus kay Nathan. Walang karapatan ang mga walang ginagawa sa loob ng kusina. Lumabas ka. Ngumiti lamang ang binata, sabay alis kasama si Lily. Pagkaalis nila, muling nagbalik ang kaawa-awang itsura ni Sophie. Master, dahil sa sugat ko, hindi ko na kayang maghugas ng mga pinggan ngayon, pasensya na talaga. Ngunit malamig na tumugon si Marcus, sabay tapik sa kanyang balikat. May guwantes ka naman. Wala kang lusot. Habang nagtatawanan ng ilan sa loob, sa labas naman ay iba ang eksenang nagaganap. Mahigpit ang pagkakayakap ni Lily kay Nathan, masayang nagkukwento. Ngunit sa likod ng ngiti ni Nathan, bakas ang inip at pagkamuhi. Panandalian lamang ang pagpapanggap na ito. Isang plano ang binuo niya, isang plano na sisira sa tiwala ni Cassandra, isang bitag na tatali sa kanya magpakailanman. Bigla na lang, isang boses ang sumabog mula sa pinto ng restoran. Kuya! Kuya! Si Cyril Clark iyon, hingal na hingal, halos mabaliw sa pagmamadali. Dumaan ako sa school ni Ate Cassandra. Nakita ko, nakalok ang buong campus.
Simula ngayong tanghali, hindi pinapalabas ang mga estudyante. Nabura ang ngiti ni Nathan, at sa loob ng mga mata niyang puno ng lihim na dilim, isang mapanganib na liwanag ang kumislap. Ha! Sarado ang eskwelahan. Napakunot ang noo ni Nathan Middleton nang marinig ang balita. Ngayong araw pa naman niya dinala si Lily White para ipakita sa harap ni Cassandra Royce na may bago na siyang kasintahan. Ngunit sino ang mag-aakalang nakakulong pala sa loob ng paaralan si Cassandra? Lihim na kumulo ang inis sa kanyang dibdib. Narinig ni Sophie Bridgeton ang boses ni Cyril Clark mula sa kusina at agad itong lumabas, halatang nagtataka. Anong nangyayari? Tanong niya. Umiling si Cyril, may bahid ng pagtataka sa kanyang inosenteng mukha. Hindi ko rin alam, kuya. Kasama ko sana si Ate Jenny at si Ate Cassandra pauwi, pero nang dumating kami sa gate, nakasara at hindi pinalalabas ang mga estudyante. Doon ko lang nalaman na isinara ang school. Ah! Pinapasabi rin ni Ate Cassandra na tulungan mo raw siyang ipasok ang lunch niya sa loob. Nako, kaya pala. Napakurap si Sophie. Noong unay nagtataka siya kung bakit walang estudyanteng dumating para kumain ngayong tanghali. Ngayon, malinaw na, isinara ang paaralan. At ang dahilan. Mabilis niyang naisip baka may kinalaman ito sa kantin ng Northbridge House. Malamang sinadya itong gawin para ipitin ang kanilang maliit na restoran. Sandaling natahimik si Sophie bago ngumiti at hinaplos ang ulo ni Cyril. Sige, ako na ang maghahanda ng baon. Umakyat ka na muna, tapos mamaya, ikaw na ang magdadala sa kanila sa eskwela. Opo, kuya. Masayang tumakbo paakyat si Cyril, habang palundag-lundag na parang walang mabigat na iniisip. Ngunit si Sophie, nang lumingon siya, nahuli niya ang biglang pagdilim ng mukha ni Nathan. Hindi ba't halata ang pagkadismaya nito? Kaya pala siya narito. Hindi talaga pagkain ang pakay niya, kundi ipakita kay Cassandra na may bagong babae sa tabi niya. Napangiti si Sophie, pilit na tinakpan ang kanyang iniisip. Saglit lang po, ihahanda na ang inyong pagkain. Nag-order si Nathan ng ilang putahe, ngunit hindi mismo si Marcus Ashford ang nagluto para sa kanya. Si Edwin Harper ang humawak noon. Ngunit para kay Lily White, si Marcus mismo ang nagprito ng espesyal na bamboo shoots na may ginisang karne. Kahit may pagdududa si Sophie kung ginagamit lang ba si Lily ni Nathan, minabuti niyang personal na asikasuhin ang dalaga. Simple lang ang putahe, ngunit may kasaysayan, maging si William Blake, ang tanyag na Makatang Briton, ay sumulat tungkol dito. Kung walang kawayan, walang kariktan. Kung walang karne, mahina ang katawan. Ang tunay na kagandahan ay nasa ugnayan ng dalawa, bamboo shoot at karne. Maingat na inihanda ni Marcus ang karne, inalis ang taba, pinatuyo, manarenado ng asin, toyo, langis, at gawgaw. Nilaga naman ang mga bamboo shoot hanggang kalahating luto, saka hinalo sa karneng pinirito hanggang maging kulay gatas ang laman. Ang resulta, isang simpleng ulam na bumubulaga ang pinaka-perpektong lasa. Tahimik na humanga si Edwin habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanyang guro. Kailan ko kaya maaabot ang antas na ito? Matapos ilagay sa plato, mismong si Marcus ang nagdala sa mesa ni Nathan at Lily. Miss Lily, narito na po ang inyong bamboo shoots na may karne. Iba pang putahe isusunod. Ngumiti si Nathan, bagamat malamig, halatang hindi interesado. Para sa kanya, maliit na karinderya lang ito na hindi karapat-dapat patulan kung hindi lang dahil kay Cassandra. Ngunit hindi niya inaasahan ang magiging reaksyon ng kasamang babae. Wow! Napasigaw si Lily matapos matikman ang unang kagat. Kumislap ang kanyang mga mata, worry na kalulutang sa sarap. Ang sarap! Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kaperpekto ang luto ng bamboo shoots. Lalong nanigas ang mukha ni Nathan. Ganun ba talaga kasarap? Oo. Naiiba ang lasa. Parang ibang klase. Hindi niya namalayang lalo niyang pinapahiya si Nathan. Ang intensyon niya'y magpasalamat, ngunit sa pandinig ng binata, tila ba pinupuri niya ng todo ang karibal. Pinilit ngumiti ni Nathan, ngunit sa loob niya'y nagngangalit ang inggit at galit. Kung nagustuhan ninyo, Miss Lily, ikalulugod kong bumalik kayo rito anumang oras, masiglang tugon ni Marcus. Oo naman. Masiglang tumango si Lily, at pasweet na binalingan si Nathan. Di ba, Nathan? Babalik tayo dito. Napilitan si Nathan na ngumiti ng pilit. Oo. Hindi nagtagal, inihain na rin ang iba pang putahe. Ngunit sa pagbibigay ng pagkain, aksidenteng, natapunan ni Sophie ng sabaw ang puting polo ni Nathan. Pasensya na, medyo nadulas ang kamay ko. Ang tono nito'y halatang hindi totoong humihingi ng tawad.
Napasik daw si Nathan ngunit kinagat ang sariling labi. Ayos lang, pilit na sagot. Ngunit paano pa siya kakain ng may gana? Lalo pat kitang-kita niyang si Lily ay busog na busog sa tuwa at sarap ng niluto ni Marquez. Para bang siya pa mismo ang nadurog sa harap ng sariling kasintahan. Mula sa kusina, bahagyang ngumiti si Marquez nang makita ang eksenang iyon. Ah, nakakatuwa, bulong niya. Ngunit si Sophie, may halong pag-aalala. Marquez, kilala ko si Nathan. Hindi siya mabuting tao noong nasa Hackney pa kami. Hindi siya pupunta rito nang walang binabalak. Ngumiti lamang si Marquez. Hayaan mo na muna. Ang mas mahalaga ngayon ay ang problema ng paaralan. Kapag tuluyang nakasara iyon, babagsak ang negosyo natin. Kaya't nang matapos magluto, inihanda niya ang mga baon ni Cassandra at Jenny, pati na rin kay Cyril. At sa gitna ng lahat, ang batang si Cyril ang magiging lihim na susi sa paglutas ng malaking problema. Habang naglalakad siya sa loob ng paaralan, dala ang mga baon, biglang may estudyanteng humarang sa kanya. Hoy, ikaw ba yung batang taga-kantin sa labas? Nagde-deliver ka ng pagkain. Magkano? Kung ibang bata iyon, baka agad na sagutin na, hindi, baon lang ito. Ngunit kumislap ang mga mata ni Cyril. Oo, tama ka. Delivery ito. Kung gusto mo ng pagkain mula sa amin, sabihin mo lang. Bukas ng tanghali, ihahatid ko sa iyo. Di bale nang bawasan ang baon ko, basta makadagdag sa kikitain ni kuya. At higit sa lahat, baka dito magsimula ang pagbukas ng pintuan para sa amin. At sa simpleng sagot ng isang bata, magsisimula ang pagbabago. 2 araw na ang nakalipas mula nang ipatupad ng North Bridge House ang mahigpit na patakaran ng pagsasara ng paaralan. Natural lamang na maraming estudyante ang nagrereklamo, at pati na rin ang mga magulang ay dumadayo roon upang magtanong. Ngunit nang ipaliwanag na ito ay para sa kaligtasan ng mga bata, unti-unti ring lumambot ang kanilang puso at sumang-ayon sa desisyon ng paaralan. Samantala, ramdam ni Chef Marcus Ashford ang epekto ng patakaran. Ang kanyang restaurant, na karaniwang dinadagsa ng mga estudyanteng kumakain sa tanghalian, ay biglang nanlumo sa katahimikan. Hindi naman niya inaasahang yayaman dahil lamang sa mga batang iyon, ngunit 2 araw nang tila kulang ang kulay ng kanyang negosyo. At sa araw na iyon, isang bagay na lubhang kakaiba ang kanyang napansin. Tanghali. Kaunti lang ang customer sa restaurant. Mismong si Chef Marcus ang naghanda ng baon para kay Cassandra Royce. Inakyat niya ito, inayos ang mga kubyertos para kay Cyril Clark, at nang bumaba siya, bigla niyang namataan si Edwin Harper na palihim na lumalabas ng pinto, may bitbit na malaking insulated container. Kasunod niya si Cyril, dala-dala ang isa pang kahon ng pagkain para kay Cassandra. Agad na kumaway ang bata kay Marquez. Kuya, pupunta kami sa eskwela. Masigla niyang sabi, sabay hila kay Edwin palayo. Nagtaka si Marquez. Ibinigay niya sa ang mga kubyertos, saka lumapit kay Sophie Bridgeton na nakaupo't kumakain. Anong ginagawa ni na Edwin at Cyril? Tanong niya, bakas ang pagdududa. Umiling si Sophie, ngunit bakas din ang pagkamausisa. Ewan ko. 2 araw na silang ganyan, laging palihim tuwing tanghali. Nag-isip si Marquez at nagpasya. Susundan ko sila. Ako rin. Sabat ni Sophie. Hindi. Ikaw ang maiwan at bantayan ang shop. Napasimangot ang dalaga, ngunit wala nang nagawa. Mula sa malayo, sinundan ni Marquez ang dalawa. Kilala niya ang lalagyan ni Edwin, iyan mismo ang dating ginagamit niya sa pagbebenta ng barbecue. Ngunit bakit ito dala ngayon? Ano ang nasa loob? Habang pawisan at hinihingal si Edwin sa pagbubuhat, si Cyril na may nagutos ng nagutos. Bilis! Ang bagal mo naman, mawawalan pa ako ng kita. Napakunot ang noo ni Marquez. Kita. Negosyo. Anong kalokohan ito? Maya-maya, nakarating sila sa tarangkahan ng paaralan. Mahigpit itong nakasara, ngunit sa labas ay maraming estudyanteng naghihintay. Nang makita si Cyril, nagunahan ang ilan sa pagbati. Ibinaba ni Edwin ang container. Binuksan ni Cyril ang kanyang maliit na notebook, at gaya ng isang bihasang negosyante, naglista. Unang order, Willie Smith. Isang tomato and egg rice bowl. 8 pound. Isang estudyante ang lumapit, inabot ang bayad, at saka ipinasa ni Edwin ang mainit-init na pagkain mula sa loob ng container. Namangha si Marquez. Diyos ko! Nagbebenta sila ng tanghalian dito sa mismong harap ng paaralan. Mabilis na naubos ang mga baon. Mahigit 100 tanghalian ang lumipad sa mga kamay ng mga estudyante. Pagkatapos, maingat na binilang ni Cyril ang salapi.
Kumislap ang kanyang mga mata habang nag-abot ng 10 pound kay Edwin. Maganda ang benta natin, Uncle Edwin. 140 pound ang kinita natin. Heto, pangkape mo. Naiwan si Marquez na nakatulala, habol ang hininga sa nakita. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang tinutukan siya ng matalim na tingin ng bata. Hindi ako ang may sala. Si Uncle Edwin ang nag-utos sa akin. Halos malaglag si Edwin sa hiya. Ha! Hindi totoo. Umiling si Marquez, pawis ang noo. Sa palagay mo, Sai, maniniwala ako riyan. Ngunit bago pa siya makagalaw, kinuha ni Cyril ang espesyal na baon para kay Cassandra, kumaway, at kumari pa ng takbo papasok sa paaralan. Sa isang ngiti, pinapasok siya ng gwardya. Naiwan sina Marquez at Edwin na parang binagsakan ng langit at lupa. Sa huli, napilitan si Edwin na magtapat. Master, natakot ako. May litrato ako kasama si Sophie habang tinuturuan ko siyang magluto. Nakunan ako ni Sai, at tinakot ako, kapag hindi ko siya susundin, ipapadala raw niya iyon sa asawa ko. Kung mangyari yun, lagot ako. Napabuntong hininga si Marquez. Isang 7 taong gulang na bata, kaya niyang paikutin ang isang matanda. Kanino kaya siya nagmana ng ganyang kalokohan? Ngunit imbes na maynes, biglang kumislap ang isip ni Marquez. Alam mo, Edwin, may maganda siyang ideya. Nagulat ang lalaki. Ideya. Ano ibig mong sabihin? Ngumiti si Marquez, may apoy sa kanyang mga mata. Kung hindi makalabas ang mga estudyante, tayo mismo ang lalapit. Kung hindi sila makakakain dito, dadalhin natin ang pagkain sa tarangkahan mismo. Napakunot ang noo ni Edwin. Gusto mong magbenta ng mas maraming baon. Hindi lang basta baon, tugon ni Marquez. Kulang ang simpleng rice bowl. Hindi sapat ang dating. Pero kapag inilunsad ko ang niblang chicken fried set meal. Tumigil siya, nakatitig sa malayo, at marahang ngumiti na para bang may binubuong plano sa dilim. Kapag naamoy ng mga estudyante ang pritong manok na umaalingasaw sa harap mismo ng kanilang paaralan, tingnan natin kung makukontento pa sila sa pagkain ng kantin. At sa loob ng kanyang isipan, nagsimulang gumuhit ang isang bagong simula, isang estratehiyang maaaring magdala sa kanya ng yaman, o tuluyang maglagay sa kanya sa panganib. Mula nang mapagpasyahan na gumawa ng nibble chicken snacks, agad na nagsimula ng pananaliksik si Marquez kinahapunan. Siyempre, hindi maaaring kopyahin ang KFC ng nakaraang mundo, kaya't kailangan ni Marcus Ashford na magluto ng pritong manok na swak para bilhin ng mga estudyante, kailangang maging kaakit-akit, masarap, at higit sa lahat, abot kaya bilang tanghalian. Para kay Marquez, ito ay isang malaking eksperimento, ngunit sa kanyang puso, sabik siyang malaman kung tatangkilikin ba ng mga kabataan ang kanyang nibling chicken. Dahil kung oo, ito ang magiging simula ng kanyang tinatawag na paglalakbay ng yaman sa mundo ng Western fast food. Sa ngayon, 3 klase lang ang gagawin natin, fried chicken wings, fried chicken legs, at chicken fillet. Isisilbi ito sa mga kartong madaling dalhin para kainin agad ng mga estudyante kahit naglalakad. Kasabay nito, may kanin at soda. Ang presyo, 10 piso lang kada set meal. Gabi na, at nakalatag sa harap ng mesa ang 3 putahe ng pritong manok, may kasamang kanin at inumin. Pagkatapos ipaliwanag ang plano, tumingin si Marquez kina Cassandra Royce, Jenny Clark, at Sophie Bridgeton na nakaupo sa kanyang harapan. Sa tingin nyo, magugustuhan ba ng mga estudyante ang ganitong klase ng tanghalian? Maingat na pumita si Cassandra ng isang pirasong chicken wing, marahang tinikman, at sabay ngumiti. Napakasarap. Ang lambot ng laman, ang lasa, grabe, parang hinahampas sa panlasa. Para kang mahuhumaling. Napatawa si Marquez at agad nagwasto. Huwag nating tawagin hammer wings, kasi. Para sa marketing, mas mainam, fried chicken wings. Tikman man o hindi, hindi may kakaila, ang ginawang crispy breading at ginintong mantika ni Marquez ay lumilikha ng amoy na nakakagutom sa lahat. Sina Jenny at Sophie ay halos sabay na ngumiti, kapwa busog sa lasa. Kuya, siguradong magugustuhan ito ng mga kaklase natin. Ani Jenny na puno ng saya. Sabay tango naman ni Sophie. Masarap nga, lalo na't may kanin at soda. Pero, Master, paano ka nakagawa ng ganitong klaseng soda? Ngumiti si Marquez. Ginawa ko gamit ang baking soda at natural fruit flavor. Tikman nyo. Nanlaki ang mga mata ni Sophie. Ha! Master, ikaw mismo ang gumawa nito. Grabe! Wala itong pinagkaiba sa binibili sa tindahan. Sa gilid, halos manginig si Edwin Harper sa paghanga.
Alam niya ang teorya kung paano ginagawa ang soda, pero hindi niya maisip na gagawa ang master ng lasa na kasing sarap kung hindi man mas masarap pa sa mga sikat na brand. Marquez, napakagaling mo talaga. Ani Cassandra, sabay higop ng soda. Muli siyang ngumiti ng may biro. Kaya pala tinatawag kang food prince sa buong paaralan. Namula ang mukha ni Marquez. Hindi niya akalaing pati si Cassandra ay alam ang bansag na iyon. Mga estudyante lang ang mahilig magingay niyan, huwag mo akong asarin, Cassie. Pero maganda ang pangalan, sagot ng dalaga na may nakakabighaning ngiti. Simula bata pa lang ako, pangarap ko na ang kwento ng prinsipe at prinsesa. Bahagyang tumawa si Marquez. Ibig sabihin, lagi mong iniisip na isa kang prinsesa. Bahagyang tumango si Cassandra, pero agad din siyang namula at napatingin kay Marquez. Hindi kita sasagutin dyan, uuwi na ako. Mabilis niyang sabi, bago pa man tuluyang bumigay ang kanyang hiya. Ngunit bago tuluyang lumabas, ngumiti pa siya. Pwede ba akong mag-uwi ng fried chicken wings? Gusto kong ipatikim kay mama. Agad inabot ni Marquez ang nakahandang karten. Narito, pero siguradong para kay tita iyan. Siyempre, pero may konting akin. Napangisi si Cassandra. Basta huwag kang sobra, mataas ang calories niyan. Ayokong mag-alala sa'yo. Don't worry. Nag-eehersisyo ako araw-araw, sagot ng dalaga sabay kindat bago umalis. Ngunit bago tuluyang lumayo, napalingon siya, at sakto namang nakitang pinapalo ni Marquez sa kamay si Sophie, na muntik ng sumunggab ulit ng chicken leg. Bawal muna, Sophie, customer muna ang unahin. Opo, reklamo ng dalaga, halatang bitin. Nakita iyon ni Cassandra, at bahagyang nanikip ang kanyang dibdib. Parang may kurot ng selos. Maganda. Lagi pang kasama ni Marquez. Dapat ba akong gumawa ng hakbang? Lumipas ang gabi, dumagsa ang mga parokyano. Abala si Marquez sa pag-aasikaso ng kita nang mapansin si Cyril Clark na palihim na umakyat sa hagdanan, halatang umiiwas sa sermon. Nahuli siya ni Marquez at nagkunwaring galit, ngunit nang ngumiti ng inosente ang bata at tumawag ng kuya, agad siyang natunaw. Paano mo nga ba masisigawan ang isang anghel? Pinayuhan na lang niya itong huwag lokohin si Edwin Harper muli. Tumango ang bata, sabay takbo paakyat. Kinabukasan, maaga pa'y nagtungo si Marquez sa Maple Leaf Chicken Farm sa labas ng lungsod. Doon, sinalubong siya ni Damian Brown, ang may-ari, upang pag-usapan ang supply ng manok para sa fast food na plano niyang ilunsad. Ngunit habang abala sila, isang itim na kotse ang dahan-daang huminto malapit sa sakahan. Bumaba ang isang matipunong driver na may malaking peklat sa mukha, nakasuot ng mamahaling suit, ngunit ang dating ay nakakatakot. Binuksan niya ang pinto sa likod, at bumungad ang isang babae. Isang babae na tila isinilang para mangakit, mahaba ang maroon na buhok na alon-alon, suot ang itim na vestidang mababa ang hiwa, litaw ang makinis at mapanuksong dibdib. Sa kaliwang bahagi, isang matingkad na tato ng paru-paro ang kumikislap, parang palatandaan ng panganib. Naglakad siyang may kumpiyansa, tinanggal ang sunglasses, at tumambad ang mukha niyang ubod ng ganda at kapangyarihan. Kung tama ka, Trevor Smith, iyan ang chicken farm na sinasabi mo. Malamig niyang tanong, sabay ngisi. Tumango ang lalaking may peklat. Oo, Miss Fletcher. Tumaas ang kilay ng babae. Standardized breeding. Kung magtagumpay sila rito, lalaganap ito sa buong lugar. At kapag nangyari iyon, tumigil siya, ang ngisi nagiging mabalasik. Hindi papayag ang ating vegetarian school. Hindi kailanman. Lumapit siya kay Trevor, ang boses ay parang lason. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Yumuko ang lalaking may peklat, at sa kanyang bibig ay sumilay ang isang ngiting puno ng kalupitan. Miss Fletcher, naiintindihan ko. Sabi nito kay Ruth Fletcher. At sa ilalim ng umaga, nagsimula ang isang bagyong darating, hindi lang para kay Marcus Ashford, kundi para sa buong Maple Leaf Farm. Sa gilid ng kalsadang patungo sa Maple Leaf Chicken Farm, nakatayo ang isang babae, si Ruth Fletcher. Tahimik niyang minasdan ng malawak na sakahan, ang mga kulungan ng manok na tila walang kamalay-malay sa paparating na unos. Bahagyang napakunot ang kanyang noo, bago siya lumingon sa takot na mukha ni Trevor at nagbili ng ilang salita. Pagkaraan ay bumalik siya sa loob ng itim na kotse. Mabilis ding sumakay si Trevor Smith sa driver's seat at magalang na nagtanong. Miss Fletcher, saan naman po tayo susunod? Naglagay ng pulbo sa kanyang mukha si Ruth gamit ang compact mirror, bago marahang isinukbit ang kanyang mamahaling sunglasses. Malamig ang kanyang tinig nang sumagot. May pupuntahan akong opening ng isang shopping mall. Pupunta doon si Hayden Rowe.
Ihatid mo muna ako sa hotel, kailangan kong mag-ayos. Lately, halatang nahuhulog siya sa bitag ko. Hayden Rowe, isang matabang tupa na hinihintay lamang katayin. Kapag nasilo ko siya, tiyak tataas lalo ang aking halaga sa pamilya. Ngumiti ng may paggalang si Trevor. Kung kayo po ang kikilos, miss, siguradong magtatagumpay. Humandar na ang kotse, ngunit bigla ring napahinto si Ruth. Muling tumalim ang kanyang mga mata. Sandali lang. Nakita niya sa di kalayuan si Chef Marcus Ashford. Nasa paanan siya ng Primrose Hill, abala sa pakikipag-usap kay Damian Brown. Maya-maya'y nagkamayan ang dalawa, senyales na nagkasundo sila. Nag-usisa si Trevor, sino po ba yung binatang yun? Para bang hindi ordinaryo. Umangat ang sulok ng labi ni Ruth, puno ng isang misteryosong emosyon. Hindi siya basta-basta. Sa nakaraang kaarawan ni Isaac Royce, nabanggit ni Hayden Rowe ang isang batang chef na agaw pansin sa buong handaan. Inimbestigahan ko. Siya si Marcus Ashford. May hawak siyang sinaunang mga recipe, mga lihim na hindi dapat manatili. Lalo na't kabaligtaran ng layunin ng ating grupo. Nagtaka si Trevor. Ano pong ibig ninyong sabihin, miss? Makinang ang mga mata ni Ruth, para bang may nabuo ng malupit na plano. Dinilaan niya ng bahagya ang kanyang mapulang labi at marahang nagsalita. Kayong mga tauhan ko, magpatuloy sa farm. Ngunit ang batang ito. Umiling siya, saka ngumiti ng nakakaakit ngunit malamig. Siya ang personal kong tututukan. Gusto kong siya mismo ang sirain ko. Nakakatuwa sigurong wasakin ang isang batang henyo bago pa siya tuluyang sumikat. Samantala, matapos ang matagumpay na usapan kay Damian Brown, magaan ang pakiramdam ni Marcus. Ang bagong chicken farm ay isa sa mga haligi ng kanyang plano. Hindi niya alam na kanina lang, may isang pares ng mga matang lihim na nagmarka sa kanyang pangalan bilang target. Pagbalik niya sa Size Home Cooking, naroon na si Connor Edwards, dala ang lumang tricycle na ipapagawa bilang Nibble Chicken Fast Food Truck. Sa tulong ni Edwin Harper at kahit pa nagtatampo-tampo si Sophie Bridgeton, unti-unting nabuo ang maliit na kahon ng pag-asa, may lutsuan ng mantika, lalagyan ng kanin, 3 balde ng soft drinks, at payong na nagsilbing bubong. Sa gilid, nakapinta ang 5 salitang medyo sablay ang pagkakasulat ngunit puno ng puso. Size Home Cooking. Handa na sana ang lahat, pero isang problema ang tumambad kay Marcus, kulang siya ng tao. Kaya't nag-post siya ng anunsyo sa pinto. Hindi pa man lumilipas ang kalahating oras, may isang estranghero nang pumasok. Isang matipunong lalaki, may balbas at bitbit ang isang kupas na bag. Sa kabila ng init ng panahon, nakasuot pa rin ng lumang itim na jacket. Ang pangalan niya, Spencer Wright. Boss, may first class cook certificate ako. Mabilis na ani ng lalaki, sabay abot ng ID. Sinuri ito ni Marcus, at kinumpirma ni Edwin Harper na totoo nga ang sertipiko. Ngunit nagtaka si Marcus. Kung may ganyang kwalifikasyon ka, bakit dito ka nag-a-apply at hindi sa malaking restaurant? Mapait ang ngiti ni Spencer. Boss, may mga bagay akong dinaanan. Ang hanap ko lang ay isang tahimik na trabaho. Kahit maliit, basta matatag. Nakita ni Marcus ang lungkot ngunit nananatiling matibay ang mga mata ng lalaki. Sumang-ayon siya at tinanggap si Spencer bilang tagapamahala ng fast food truck. Ngunit pagkalabas ni Spencer, ibang mukha ang lumitaw. Ang dating may bahid ng pagod at pagkabigo, biglang naging matalim, puno ng karunungan at panlilinlang. Nag-dial siya ng numero sa telepono. Mission accomplished. Nakapasok na ako sa restaurant ni Marcus Ashford. Pero hindi ko maintindihan, bata pa siya, 16 o 17 lang, pero parang may kakaibang lakas. Sigurado ba kayo na siya ang target? May sagot sa kabilang linya. Saglit siyang nakinig, kita ang inip sa kanyang mukha. Oo na, oo na. Gagawin ko ng maayos. Siguradong walang makakasakit sa kanya, etch. Pero Shirley, pagkatapos ng misyon na to, magkita naman tayo. Hello. Hello. Napamura siya sa ere. Buisit. Kaya single ka eh. Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa at muling nilingan ang bagong pintura ng Size Home Cooking. Mahinang bulong niya. Ang chicken nuggets ng batang ito, sobrang sarap. Pero kung totoo ang kutob ko, sisimulan na ng mga vegan ang kanilang galaw laban sa kanya. At sa mismong sandaling iyon, tila may malamig na hangin na dumampi sa paligid, pahiwatig ng isang bagyong paparating. Hindi pa alam ni Marcus, na ang kanyang maliit na pangarap ay haharap sa pinakamalaking unos ng kanyang buhay.